Huli kam sa Quezon City ang pananalisin ng tatlong babaeng suspect sa customer ng isang mall sa Quezon City. Nagawa pa ng mga suspect na gamitin sa transaksyon ang credit card at laman ng e-wallet ng biktima. Balitang hatid ni James Agustin. Kuha ang tagpong ito sa loob ng isang mall sa Cubao, Quezon City. Masdan ang paglapit ng isang babae sa isa pang babae na bumibili noon ng ice cream. Gamit ang damit, tinatakpan ng babaeng suspect ang bag ng kanyang bibiktimahin hanggang sa mabuksan na ang zipper nito. Sumenya siya sa kanyang dalawang kasabwat na parehas gumagamit noon ng cellphone. Ilang sandali pa nakuha na ng suspect ang ilang gamit ng biktima. Nagpulasan na ang tatlong babaeng suspect. Magbabayad na lang siya doon sa store na binilhan niya. Napansin niya wala na yung wallet niya tsaka yung cellphone. Hanggang sa napansin niya yung babae na hinanap niya, nakita siya na doon sa may Aurora Boulevard na lang. Sakto na nagpapatrolya yung mga pulis natin na humingi siya ng tulong. Naaresto ang 28 anyos sa babae na nakunan sa CCTV camera na nagnakaw ng mga gamit. Hindi na nabawi ang kanyang mga ninakaw na naipasa na raw sa mga kasabwat. Ang masaklap, ginamit pa ng mga suspect ang credit card at e-wallet ng biktima sa mga transaksyon. Ayon sa pulisya, miyembro ang mga suspect ng tinatawag na salisigang na ang karaniwang binibiktima ay mall goers. Didistract niya yung attention ng victim para magkaroon sila ng chance na makuha yung gamit. Nasampahan na ang naarestong suspect ng reklamong theft. Itinanggi niya ang krimen. Di ko po alam. Di ko po mga kilala yung binibintang nila sa akin. Bakit kaya kayo ang naaresto? Di ko po alam. Pero kayo po ay nasa mall nung time na yun? Opo. Ano pong ginagawa niyo noon? May meet up lang po sama ko doon. Patuloy namang hinahanap ng pulisya ang dalawa pang kasabwat ng suspect. Paalala ng mga otoridad sa publiko para maiwasan mga biktima ng ganitong modus. Maging aware tayo sa mga taong nasa paligid natin, lalong yung mga hindi natin kilala. No? Tsaka i-secure natin yung gamit natin. Iwasan din natin yung mga crowded place kasi nagkakaroon sila ng chance na makasalisi. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala pong bagyo pero pinerwisyon ng baha at landslide ang ilang lugar sa bansa. Balita hatid ni Bea Pinlac. Gumuho ang lupa mula sa bundok na yan sa bahagi ng Banawe-Mayoya Road sa Banawe-Ifugao. Kabilang yan sa ilang landslide na nangyari sa lugar nitong Sabado, February 22. Humambalang ang mga lupa at bato sa kalsada. Base sa kumuha ng video, wala namang nasaktan sa nangyari. Nangyari raw ang landslide kasunod ng pag-ulan sa lugar na dulot ng amihan ayon sa Pag-asa. Naranasan naman ang pagbaha sa ilang bayan sa Sorsogon dahil sa ulan na dulot ng shear line. Sa bayan ng Bulan, pinasok na ng tubig ang mga bahay sa ilang barangay. May mga residenteng gumagamit na ng balsa para lang makatawid papunta sa kanilang pupuntahan. Pahirapan din ang pagdaan sa isang spillway sa bayan dahil sa pagbaha. Unti-unti namang humupa ang tubig kaya nakauwi na ang halos 200 pamilyang inilikas dahil sa baha. Nakaranas din ang pagbaha sa bayan ng Brooks Point sa Palawan. Dahil yan sa matinding pag-ulan doon ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Umapaw ang mga ilog sa bayan kaya binaha ang 11 barangay. Mahigit 200 pamilya ang inilikas. Nananatili sila sa evacuation center. May ilang residente namang nakituloy muna sa kanilang mga kaanak. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posible pa rin ang pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, apektado ng hanging amihan ng Northern at Central Luzon kasama ang Metro Manila. Easterlies naman ang umiiral sa iba pang panig ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Makararanas din ang ulan ng ilang panig ng Northern Luzon, Aurora at Southern Luzon. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Dahil sa amihan, magiging maalon muli at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sakop ng Batanes at sa ilang baybayin ng Ilocos Provinces at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Naitala ang 14.4 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City.
15.2 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 22.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Beep 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 sa mga motorista, magpakarga na bago ang taas presyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may dagdag na 70 centavos kada litro sa presyo ng gasolina. 40 centavos naman ang taas presyo sa diesel, habang ang kerosene may 20 centavos na dagdag sa kada litro. Yan na ang ikalawang linggo ng taas presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Kritikal pa rin ang kondisyon ni Pope Francis ayon sa Vatican. Binabantayan pa rin si Pope Francis na nakakonfine at nagpapagaling sa isang ospital sa Rome, Italy. Nitong Sabado, nang unang i-describe ng Vatican na kritikal ang kondisyon ng Santo Papa at sinalinan siya ng dugo dahil sa prolonged asthma-like respiratory crisis. Nakitaan din ng Santo Papa ng problema sa kanyang kidney, bukod pa sa pakikipaglaban sa sakit na double pneumonia. Patuloy ang kabi-kabilang panalangin para sa paggaling ni Pope Francis. Kasama sa mga nakikiisa rito ang Rome-based Filipino Cardinal na si Luis Antonio Tagle. Sa isa namang mensahe sa Sunday prayer sa Vatican, nagpasalamat si Pope Francis sa kanyang mga doktor at sa mga patuloy na nagdarasal para sa kanyang paggaling. Tuloy ang ilang proyekto at may mga bago ring plano si bagong Transportation Secretary Vince Dizon. Detalye tayo niyan sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph? Rafi, official nang isinalin ni dating Transportation Secretary Jaime Bautista ang kapangyarihan bilang kalihim kay Secretary Vince Dizon. Kasabay ang mga hamon na mga malalaking proyekto katulad ng mga mass transport project tulad na lamang ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway Project. Sa isinagawang turnover ceremony sa Department of Transportation kanina ay pinasalamatan ni Dizon si Bautista sa mga nagawa nito sa kagawaran. Partikular na binanggit ni Dizon ang makasaysayang privatization at pagsasapribado ng Ninoy Aquino International Airport at dalawa pang lokal na mga airports sa bansa. Batid ni Dizon ang bigat ng mga responsibilidad ng kagawaran lalo pat nakakapekto ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ilan sa mga proyektong ipagpapatuloy ni Dizon, syempre yung Metro Manila Subway Project at NSCR o yung North-South Commuter Railway Project na dating sinabi ng DOTR na maaaring magkaroon ng partial operability sa taong 2028 pero sa ngayon ay humaharap sa issue ng right of way. Pag-aaralan ng DOTR kung may atras o masusunod pa rin ang timeline ng pansamantala nitong or partial na pagbubukas nito. Tungkol naman sa PUV Modernization Program, Rafi, ay tuloy daw ito pero kailangang isang alang pa rin ang nasa 16% ng mga jeepney driver at operator na hindi pa sumasapi dito. Dalawang proyekto naman ang tinitingnan ng isa pribado, itong MRT3 at ang EDSA Busway. Binigyan din ni Dizon ng atas ng Pangulo sa kanya nang palitan niya si Bautista na pabilisin ang mga proyektong itong makakatulong para mapagaan ang buhay ng mga commuter. Rafi, kanina ay nakasalamuhan na rin ni Secretary Dizon yung mga opisyal ng Department of Transportation. May mga ilang department heads na papalitan pero hindi pa ito pinapangalanan ng kagawaran. Rafi. Maraming salamat, Joseph Morong.